Good day guys and welcome to another episode of Riding in Tandem. RID, Riding in Tandem, RID. With me, RM, at sa episode na to, subukan natin ang D-Max. Pero hindi naman yung 4x4 ha, yung 4x2 LSA Plus. Ano, ready na ba kayo? Tara na! Ay 3.0-liter turbo diesel engine. May maximum power ito na 190 PS at 3,600 RPM at may maximum torque naman na 450 Nm at 1,600 to 2,600 RPM. Ang transmission nito ay 6-speed automatic. Pasalamat muna tayo sa sponsor ng ating video, ang Atto Sport. Ito ang Atto Sport, the world's most innovative mobility scooter. Pwedeng itupi, pwedeng hilahin, pwedeng paghiwalayin. May leather seats at grips. Illuminated ang LCD dashboard. May mga ilaw for visibility. At pwedeng lagyan ng armrest. Mabilis din itong i-assemble. May maximum speed na 10 km/h. Shock absorbing at flat free ang gulong. Mataas ang ground clearance. Naka-disc brakes. Pwede rin itong dalhin for land, sea, and air travel. More than 20 kilometers na tuloy-tuloy ang kayang puntahan. Engineered with flair, designed with passion for performance. Be active, be free, be yourself. Atto Sport, moving life. Sa mga bumibili ng pick-up, hindi naman kasi talaga lahat ang hanap 4x4 eh. Kasi kagaya niyan, kami, hindi naman kami masyadong mag-offroading. Maliban na lang, kunwari merong mga test units na kailangan namin dalhin off-road. Pero kung sa pang-araw-araw lang, no, ang pinupuntahan ko lang naman city, ang pinupuntahan ko lang naman mall. Kung may libutan man, usually Tagaytay lang naman or mall din. So hindi naman kailangan ng off-roading. Kahit kaya ng D-Max kasi nga meron niyang 4x4. Pero ngayon 4x2, actually sa totoo lang sapat na to eh. Pero kalikutin pa natin para mas malaman nyo pa. Sa itsura, itong D-Max na 4x2, halos pareho lang din naman ang itsura dun sa 4x4. Bago pa rin yung grill niya, yung ilaw, bago pa rin, harap at likod yun ha. Meron din tong mga side moldings na bago rin yung itsura. So same din naman, bago rin yung rims. Kung itsura lang talaga yung pagbabasihan mo, no? Hindi mo nakakalayo yung dalawa. Dahil nga hindi ito yung top of the line, meron din mga konting difference kagaya ng ilaw. Kasi yung top of the line kasi, di ba, by LED. Ito kasi halogen lang, yung headlights pati yung fog lights. Pero yung mga camera, meron dito sa unahan, yung 360 camera, pati sa side mirror, meron din. Tsaka syempre yung camera sa likod, nandun pa rin. Meron pa rin tong high mount na third brake light, parking sensors, yung tapakan sa likod. Yun lang naman, check naman natin yung loob. Dito sa loob, parehas pa rin ng 4x4 actually yung itsura niya, no? Yung mga silver accents, yung malaking screen, pare-pareho. May mga konting nawala lang, kagaya ng mga black finish na iba, nawala. Yung mga leather sa gilid, yung upuan, hindi na rin siya leather, fabric na lang siya. Pero, yung fabric naman kasi, di ba, more breathable. At ito pa yung ibang pagkakaiba. Yung instrument cluster kasi, yung sa top of the line na 4x4, malaki yung screen niya, 7 inches. Ito kasi
4.5 inch lang yung screen na nasa gitna. Pero meron naman siyang analog na tachometer tsaka speedometer na magkabilang side. So, okay pa rin naman siyang tignan. Ang infotainment system, pareho rin to sa top of the line. Actually, 10.1 inch pa rin to. Same system din. Meron siyang wireless na Android Auto, Apple CarPlay, Bluetooth. Meron din tong wireless charging. So, okay pa rin yung infotainment system natin. Ang medyo iba lang din dito, yung aircon kasi nito, hindi siya automatic climate control. So dials lang to na manual, nasa gitna nga yung fan speed niya, tapos yung lamig nasa right side naman. Sa baba, yun nga yung sabi ko, no, meron siyang wireless charging. Yung shifter niya parehas pa rin. Meron pa rin park, reverse, neutral drive, tsaka meron pa rin manual mode. Meron din tong switch para sa around view monitor, hill descent, parking sensors, at saka meron pa rin tong DVR. Kaya mare-record na yung nangyayari sa kapaligiran ng kotse, parang dashcam. Yung glove compartment, ganun pa rin. So meron sa ibabaw, meron sa baba. Meron din ditong power supply. Ang manibela, leather pa rin. Meron ditong switches sa left side para sa infotainment system, tsaka switch sa right side para sa instrument cluster. Ang nawala lang dito sa manibela, nakitang-kita ako, no, nawala yung adaptive cruise control. Anyway, hindi naman kasi lahat din ng tao gumagamit nun. Ang center console, plastic na lang din siya. Meron pa rin namang dalawang cup holder, tapos manual yung parking brake. Dito sa likod, same pa rin naman ang 4x4 yung pakiramdam, ang naiba lang, fabric yung seats. Pero yung mga usual, gaya ng hawakan, sabitan, may sabitan dito sa upuan, yung mga compartment sa gilid, yung center armrest na may dalawang cup holder, yung dalawang aircon vents, may USB port, may seat back pocket, so ganun pa rin naman. Kamusta kayang i-drive to? Di subukan natin. Let's go! Napakaganda kasi meron tong 360 degree camera. So ngayon nakikita ko yung buong paligid ng kotse. Meron din siyang rear camera, so kita ko yung likod ng kotse nang mas malaki. Pero syempre alam niyo naman, no, medyo tiwala pa rin ako pagka halo ang tinitingnan. So tumitingin ako sa camera pero tumitingin pa rin ako sa labas. Okay. So sa steering, no, ngayon kasi subdivision tayo, palabas ako ng gate, paikot. So medyo naramdaman ko doon, no, merong konting bigat yung manibela nito pag mga ganito yung kondisyon. Pero pagka diretsuhan naman, hindi mo naramdam yung konting bigat ng manibela. So kung i-gradean ko, 10 yung pinakamatigas. Yun yung wrestling, no, yung power steering. Ang grade ko dito mga 6.5 ganun, 6.8. Ganun. So medyo may tigas pero okay lang. Pag ano lang yun, pag low speed. Kasi pag kunwari umaandar ka na, hindi naman, okay lang. O ganito, no? Paliko tayo, pa left yan. Pag umaandar na, okay na. So kamusta naman ang makina nito? Same makina pa rin naman to sa 4x4, 3.0 liter na turbocharged. Pero ang pinagkaiba kasi, no, doon sa 4x4 version, mas mabigat yung dala niya. Kasi 4x4 siya eh. So bakal din yun eh, yung 4x4 system. Dito, wala yun. So ang difference niya, konti lang yung weight na binibit-bit nito compared doon. So may konting difference yun, no? Mas titipid ka ng konti sa gasolina, sa diesel. Pero bahagyang-bahagya lang. Tsaka mas magiging konting responsive din yung throttle mo kasi nga magaan yung bit-bit. So matipid ka sa gasolina, mas responsive. So kung sa totoo lang, no, kung hindi ka naman kasi mag-off-road at hindi mo naman kailangan yung deflocking ng 4x4 at yung 4x4 system mismo, kung gagamitin mo lang naman to sa city or pangkakargahan mo, napakaganda ng 4x2 system kasi yun nga, no, mas makakatipid ka, mas responsive din yung andar. So yun yung difference. Kaya ang tanong talaga dito, no, bibili ka ng pickup, okay. So okay na yun, D-Max. Pero ano ba yung kailangan mo? So yun na lang, no, doon magkakatalo. Pero sige, ito, isipin mo, itong past 1 year, may pinuntahan ka ba na kinailangan mo yung 4x4? So kung wala, malamang sa malamang, no, okay sa'yo itong 4x2. Mas makakatipid ka pa. At mas less din yung maintenance. Kasi pagka mga 4x4 system, meron ding langis yan eh. Additional langis na kailangan para dun sa mga transfer case, mga ganyan. Sa differential. Dito kasi, mababawasan ka. So, yung likod na lang yung papalitan mo ng oil. Pero wala ka na dun sa unahan. Yung feeling ng makina nito, sobrang lang, relax lang yung makina niya. Kasi, ang laki kasi ng makina eh. Parang atleta yung katawan. Pero ang pinapagawa mong trabaho lang, sisiw lang. Parang marathoner siya.
pero ang pinapagawa mong takbo lang sa kanya 5K. So napakadali lang sa kanya, parang panis na panis. So yun yung maganda sa D-Max saka sa MU-X actually, kasi nga ang laki ng displacement nila, 3.0 liter. Kaya matipid siya sa gasolina kasi easy lang siya eh. Hindi siya nahihirapan. Petiks lang, chillax lang yung makina. Plus yung preno, no? Maganda rin yung preno kasi unang tapak mo, may feel ka agad. Pag diniinan mo, malakas din. Aircon, no problem. Ang radyo, okay din. Yun nga lang, yung sa 4x4 kasi 8 speaker system. Ito, 6. Pero okay pa rin naman yung tunog. So, no problem naman dun. So, check nga natin, no? Yung power niya. Yun, no? Lakas ng hatak. Boom! 3,000 pa lang yung RPM niya. Grabe. Lakas. Lakas! Actually, yung suspension nito, okay din. Kasi pasado na to, pwede pang long distance. Ginamit nga namin to sa Sagada, hindi naman sumakit yung katawan ko eh. So imagine niyo gaano kalayo yung Sagada. Tapos nung pauwi kami, nag-ano pa kami, Nueva Vizcaya pa kami. Kaya yung suspension nito wala ring masasabi. Yung power, okay din. Shifting, okay din. At saka may ano pa to ha, manual mode pa to. Parang 4x4, may manual mode pa rin to. Napakaganda nitong manual mode sa bundok kasi kontrolado mo yung revs. Pagka kailangan mo ng engine braking, so downshift ka lang. Pag kailangan mo ng power, pag-overtake paahon, downshift ka. Or minsan nga, hindi mo na kailangan kasi lakas nga ng makina eh. Kaya ngayon, no, nagmamalakihan yung mga, ano, diba, yung mga EV, yung mga hybrid. Kaya nilang tumakbo daw ng more than 1,000 kilometers. Ito, kaya rin ito yun. Dahil nga sa tipid sa gasolina, kaya rin ng D-Max yun. More than 1,000 kilometers ang kayang takbuhin nito sa isang full tank. Ang Isuzu D-Max 3.0 4x2 LSA Automatic Plus ay nagkakahalaga ng 1,510,000 pesos. Ito naman ang safety and security features. Maraming salamat sa Isuzu Philippines sa pagpapahiram nila sa amin ng sasakyan. Dito na tayo sa segment na The Good and the Bad. So sa bad, syempre, kung kailanganin mo ng 4x4, eh wala ka nun dito. Kasi nga 4x2 yung binili mo. Pangalawa, kung gusto mo kasi talaga yung may bling tingnan yung dashboard, maganda talaga yung 4x4 eh, kasi may extra bling siya. Tapos syempre, kulang din to sa tech, kagaya ng ADAS, Adaptive Cruise Control, yung climate control. Kumbaga, magagawa nito lahat, oo. Pero yung hindi siya kasing high-tech nung isa, nung 4x4. Actually, yun lang naman yung bad ko eh. Ang good ko naman, syempre yung power, same engine nung 4x4, malakas pa rin. Yung capacity, yung bigat na kaya niyang bitbitin, hilahin, ganun pa rin naman. So actually kung hindi ka lang talaga maarte sa mga features at kailangan mo talaga yung kakargahan mo lang or gagamitin mo sa city, pasok na pasok tong 4x2, makakatipid ka pa nga ng gasolina. So basically yun lang naman talaga yun na nga yun. Basta kung kailangan mo ng 4x4, edi 4x4 yung bilhin mo. Kung hindi mo naman kailangan, edi 4x2 yung bilhin mo. Easy. Pero ngayon nauuso talaga yung overlanding kaya nga sikat na sikat yung Overland Kings, shoutout natin, Overland Kings. So kailangan nyo ng gears ng overlanding, Overland Kings, kumpleto dyan, tsaka high quality, hindi yung basta-bastang bara-bara. Kung may plano kang mag-overlanding, kunin mo yung 4x4 syempre para ready ka kahit ano yung terrain. Kung nakapag-decide ka na, kung ako sa'yo, punta ka na lang sa pinakamalapit na Isuzu sa inyo. Maraming salamat sa panonood. Sana nag-enjoy kayo sa video na to. Next video na! RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. Siksik na impormasyon mula kay RM at Elaine. RIT, riding in tandem.